Friday. Costume? Hi! Costume? Walang costume. Costume? Uy, gusto ko yung Flashback Friday natin, Oh, hindi Disney Hindi Disney. Sayang. Favorite no? ko yan eh. One of my favorite singers. Yan ang mga ina-idolize. Charot! Pero bago natin pakilala kung sino ang ating Flashback Friday today, ay share ko muna sa inyo ating verse of the day. Verse of the day natin ay Hebreo 1:9. Inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. At kung paano itinakda, ang ating verse of the day, take 2, Hebreo 9:27. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay, in English, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Okay, at kaugnay nga niya, no, syempre meron akong katanungan para mas maintindihan natin ang ating verse of the day. At ang ating tanong today, ang sense of humor ay likas sa taong marunong magpatawa. Okay, pero wait lang. Mukhang hindi yan ang sasagutin natin ngayon. Hindi yan ang tanong Mukhang ngayon. ibang question ang ipapadala sa atin. Oh, anyway, gusto nyo ipakilala ko muna sa inyo ang sige. ating magiging Flashback. Flashback Friday. But on other note, ibalik natin ang ating katanungan for today para mas maintindihan natin ang ating verse of the day. At syempre, ang ating katanungan ngayong umaga, karamihan sa mga tao takot sa kamatayan. Bakit kailangan pang mamatay nga ba ang isang tao, di ba? Bakit hindi na lang siya mabuhay forever? Yan, di ba? Kasi naisip ko, alam ko na nakakatakot sila dahil halimbawa, magkakasakit lalo kung malala, itatakbo mo pa sa ospital, magpapagamot ka pa, masasaktan ka pa, gagastos ka pa, ang dami kumbagang iisipin pa at pagdadaanan ng isang tao kung siya ay mamamatay. So bakit pa ba kailangan mamatay ng isang tao? Sasagot po niya na si Brother Eddie Soriano para sa ating Biblically Speaking. Kapatid, ganito po. Dapat sana hindi tayo mamamatay eh. Yun ang gusto ng Diyos, huwag tayong mamatay. Sabi niya kay Adan at saka kay Eva, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Huwag kayong kakain nun sapagkat pag kumain kayo, walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. Ang sabi ng Diyos kay Adan. So gusto ng Diyos, huwag tayong mamatay. Kaya lang nilabag ni Adan, kumain din siya nung ayaw ipakain sa kanya. Kaya alam nyo, ang isang sikreto rito, ang karaniwang ikinamamatay ng tao, yung kinakain. Kagaya ni Adan, kaya sila namatay ni Eva dahil sa kinain. Kasi pag kumain ka na ng hindi tamang pagkain, kapatid, mag-uumpisa na yung kamatayan sa buhay mo. Ganito ang ibig kong ipasabihin sa iyo, kapatid. Kung hindi sana lumabag si Eva at si Adan sa utos ng Diyos, hindi sila magkakasakit, hindi sila mamamatay. Kaya lang, lumabag sila sa utos. Di magkakasakit na sila, lumabag sila sa utos kung hindi ka mamamatay, halimbawa, may rayuma ka, nabuhay ka ng 1,000 taon. Gusto mo ba, kapatid, 1,000 taong kang hirap na hirap sa rayuma? Halimbawa, 1,000 taong kang masakit ang iyong balakang dahil sa rayuma. Gusto mo bang mabuhay? Meron nga mga matatanda ko minsan 80 anyos pa lang. Sabi niya, gusto ko na ikang mamatay. Nahihirapan na ako sa rayuma ko. Kung hindi ka mamamatay, hindi ba payagan ng Diyos na mamatay ka, habang panahon ka na lang na naghihimas ng iyong rayuma sa balakang. Kaya ang ginawa ng Diyos nung magkasala na ang tao, ay ginawa ng Diyos ganito. Pakinggan mo sa 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon. Ang sabi ng Biblia, Ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos niini ang paghukom. ginatudlo
tinalaga ng Diyos. It was ordained by God na ang tao mamatay. Kasi kung hindi ka nga mamamatay, ang mangyayari, mahihirapan kang matagal na panahon. Pero huwag kang matatakot sa kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan, kapatid, meron naman buhay o kinabuhi nga walay katapusan. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kaya kailangan, para tayo magkaroon ng kinabuhi nga walay katapusan, sumunod tayo sa Diyos. Yun lang naman ang kondisyon ng Diyos eh. That is what He is asking for from us. Let us follow Him and obey Him, serve Him with our hearts and with our minds and with our souls, and to keep His commandments, and He will give us eternal life. Ang problema kasi ngayon, yung kamatayan maaalis yun dahil bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang dapat niyong maintindihan, kapatid.